Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, nakita niyo na po sa inyong screen ang mangyayaring magandang balita sa August 26, 2025. Attention sa lahat ng ating mga minamahal na mga senior citizens. Social Pension August 26, 2025 payout schedule. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang malalaman ninyo sa balita natin ngayon, una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Pangalawa, ano ba ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan po ang payout venue? Pang-apat, ano ang mga kumpletong requirements? Panglima, ay meron kayong dapat na malaman na mga dagdag kaalaman na dapat nyo pong itong i-apply sa panahon po ng inyong payout. At sa punong ito, atin itong pag-uusapan. Kung gusto mo agad itong content, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo agad itong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, update ng mga balita para sa ating mga senior citizens, at ang benefits sa ating mga senior citizens, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na manatiling updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At hindi na din papatagalin pa na pag-uusapan ang bagay na ito dahil alam kong marami ang nag-aantay sa aking update patungkol sa payout na magaganap sa August 26. At ito na po, ibibigay ko na nang sa gayon ay meron kayong makuha mga idea kung ano na ang mangyayari at update sa inyong social pension for indigent senior citizens. Ang una sa listahan ang DSWD Field Office number 2 sa August 26, 2025. Ito po yung mga magpipayout sa alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga sa LNM Gym 2 na Ruangan Tuaw, Cagayan, Barangay. Una, San Vicente. Pangalawa, Barangay San Juan. Pangatlo, Barangay Taribubo. Pang-apat, Barangay Bugnay. Panglima, Barangay Santo Tomas. Pang-anim ay Barangay Bicok. Sa alas 10 hanggang alas 12 ng hapon o tanghali, ang Barangay Kulong, Barangay San Luis, Barangay Malinta, Barangay Malumin, Barangay Angang, Barangay Palka. Sa alas 12 hanggang alas 2 ng hapon sa Barangay Pata, Barangay Dagupan, Barangay Villa Laida, Barangay Mambakag, Barangay Naruangan, Barangay Lakambini. Ang inyo pong mga mag-payout na mga lugar, yun po ang akin na mention. Sa Mulawin Covered Court, mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, ang pag-payout po ay ang Barangay Mulawin. Sa Poblacion 1 and Poblacion 2, ang inyong payout ay sa Poblacion 1 Covered Court mula sa alas 8 at alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon ang payout. Sa Sablayan Occidental Mindoro sa August 26, 2025, ito po ang mga barangay na mag-payout. Sa Barangay Claudio Salgado, alas 9 ng umaga na may 204 pensioners sa Barangay Covered Court. Barangay Victoria, alas 9 ng umaga na may 79 pensioners sa Barangay Covered Court pa rin. Sa Barangay Lagnas, alas 9 ng umaga na may 71 pensioners sa Barangay Covered Court. Sa Barangay Elvita, alauna ng hapon na may 129 pensioners sa Barangay Covered Court. Barangay Pag-asa, alauna ng hapon na may 88 pensioners sa Barangay Covered Court. Sa Barangay San Agustin, sa alauna ng hapon na may 59 pensioners sa Barangay Covered Court pa rin nagaganap ang payout. Sa Zamboanga City, sa August 26, 2025, ay may magaganap din na payout at ito po yung detalye. Ang inyo pong payout venue ay magaganap sa Patalon Covered Court. At yun po ang dapat ninyong malaman. Sa City of Iligan, sa Barangay Del Carmen, Iligan City, sa August 26, 2025, sa Barangay Tomas Kabili Gymnasium, ang inyong payout po ay magaganap sa alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. At pupunta lang po kayo doon at maging ready po sa pagkuha sa inyong pensyon.
Pumunta tayo sa munisipalidad ng Lala sa Lanao del Norte. Dahil sa August 26, 2025, ito po yung mga barangay na mag-payout. Barangay San Manuel, sa San Manuel Barangay Hall, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Rebe, alauna hanggang alas 5 ng hapon sa Barangay Bebe Barangay Hall. Sa alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, ang Pinoyak at saka El Salvador. Ang payout venue po ay magaganap sa Pinoyak Barangay Hall. Sa Simpak, Barangay Simpak at Darumawang Baya, ang payout venue po ay sa Simpak Barangay Hall sa alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa Barangay Matampay, Ligaya, Lala Proper, Tunaan at saka Pasita, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon po ang inyong payout. Sa Lala Proper Barangay Hall po magaganap ang inyong pong payout. Sa Labuan Senior Citizen Social Pension payout magaganap po sa August 26, 2025 at doon po sa inyong covered court magaganap. Sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City sa August 26, 2025 ay meron pong schedule po para sa inyo pong payout at ngayon po ay aking ipapakita kung ano man yung dapat na malaman ninyo ng mga detalye. Sabi dito, alas 6 hanggang alas 3 ng hapon po ang oras ng payout at pumunta lang po kayo sa Humanity Covered Court para po sa pagkuha ng inyong pong inaasam na pension. Sa Barangay Limpapa, Zamboanga City, sa August 26, 2025 ay meron pong magaganap po na payout at ito po ang kanilang sinabi. Sa Limpa Covered Court, sa ang inyo pong payout venue at pumunta na po kayo doon. Ngayon naman po ay patuloy tayo sa pagbibigay ng balita. Sa Humanity Covered Court sa August 26, 2025 sa alas 6 hanggang alas 3 ng hapon po ang inyo pong payout schedule. Sa Munisipalidad ng Santa Cruz sa probinsya ng Occidental Mindoro sa August 26, 2025 ito po yung schedule. Sa Barangay Mulawin na may 242 pensioners alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa Mulawin Covered Court. Sa hapon naman sa Poblasyon 1 na may 142 pensioners alas 12 hanggang alas 4 ng hapon sa Poblasyon 1 Covered Court. Sa Poblasyon 2 naman na may 204 pensioners at doon lang po same lang po siya sa Poblasyon 1 ang payout venue. Sa Muntinlupa sa August 26 ang mga barangay na magpi-payout ay ito: Barangay Kupang, Barangay Buli, Barangay Bayanan. Ang payout venue po ay magaganap sa Activity Center Ayala Malls South Park. Sa Dupax del Norte sa August 26, 2025 ang mga barangay na payout ay sa Upland Barangays alas 9 ng umaga, sa Lowland Barangays alauna po ng hapon ang inyo pong payout. Sa August 26 ay mag-payout po sa ang Barangay Nazareno, Tugawe, Tigkio, Bentoco sa umaga po yan. Sa hapon po ang Barangay Rizal, Barangay Benguet, Barangay Villarreal, Barangay Buenavista at Barangay Ariman. At yun po ang kumpletong detalye sa magaganap na payout sa August 26, 2025 na sana'y nakuha na po ninyo yun ng aral o ano man yung mga dapat na balita na makuha ninyo. Sa mga nasasabing fake news po ito, hindi po ito fake news, ito po ay totoong balita, hindi po ito gawa-gawa kasi gusto ko pong malaman ninyo na ito po ang ginagawa ko para po ma-inform lahat kasi iniiwasan ko po yung mga vlogger na gumagawa ng vlog pero hindi naman katotohanan. So ako naman, nag-advocate ako na gagawa ako ng vlog na katotohanan, pawang katotohanan at may resibong ipapakita. At sa mga nasasabi, sir, bakit po hindi ko makita ang aming barangay sa inyong vlog? Ano po yung dapat namin gawin? So ang pwede nyo pong gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay at alamin ninyo ang schedule, ang status ng inyong social pension payout. Nang sa gayon ay meron kayo ID kasi ang pamaraan ng iba may dalawa lamang po, online at saka traditional. Yung online, nagpo-post sila dito sa Blue app ng schedule kung kailan sila mag-payout. Kaya naman kinuha ko iyon at ipinapaalam sa inyo.
Ang pangalawa naman ay pinupost nila mismo sa barangay para po mas madaling makita ng kanilang mga constituent. So, yan po, sana maklaro yan sa inyo. At sa puntong ito, ibibigay ko na mga kumpletong requirements para po sa pag-comply ninyo sa inyo pong magaganap na payout. ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of the same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kompleto. Dagdag paalala, dahil nag-alap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at
yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, kung sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana ay nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.